Magandang gabi mga bossing. Cayetano na naman tayo. Ayaw huminto si Cayetano eh. Talagang lahat, kung ano-anong sinasabi na. Kayo ba mga ka-warriors? Ano ang masasabi nyo dito sa tao na ito? Pakinggan ninyo. Ano to oh? Live na naman siya oh. Pero June 19. Ha? Pakinggan nyo yung mga sasabi niya. My ways are not your ways. That is, to me, part of the many mysteries in the Bible. Diba? Parang, how do you have three gods in one? Diba? And so many things that we have to think about sa Bible. And there are biblical principles that are very clear. For example, what's right and wrong. Diba? Thou shall not steal. So there's no gray area there. Diba? Oh, having said that, Teka Cayetano, dapat sinabi mo yung kay Digong nung kapanahunan ninyo na naghahari yung demonyo. Dapat yan ang ipinangaral mo kay Digong. Ha? Ingin ka daldal lang ganyan tungkol sa Biblia eh. Katagal naghari nung amo mo. Alam niya sa impyerno siya pupunta, sasama nga kayo, di ba? O, di ba? in our daily lives, we keep trying to interpret what's happening, we do, etc. And I want to talk about that today. First, how do we interpret what is God's will? Second, we'd like to talk about revival, not revolution. And third, the difference between strategy and tactics. Okay? So, having said that, I'd like to thank every single one of you who is here today. I'd like to thank Pastor Gilbert. I'd like to thank Brother Jeremiah, Sister Chona. Napaka-importante that we understand God's will, not only for ourselves, for a community, for the nation. And understanding His will entails understanding. Sa totoo, Cayetano, maniniwala sana ako sa iyo eh. Kung hindi ka tatauhan ni Duterte. Ha? Maniniwala talaga ako sa sinasabi mo kung hindi ka tauhan ni Duterte. Paano ko maniniwala sa'yo? Yung amo mo eh, gusto sa impyerno magpunta. Oh, yun naman pinaglalaban mong si Sayad, siya ang magiging presidente ng impyerno. Paano naman tayo Cayetano magkakasundo niyan? Aber, tuloy mo. Hindi ko tatapos ito, mahaba to. His way and His thoughts, which is really difficult to understand. And then also, yung identity, di ba? Who we are. The best I've heard so far, di ba, is yung papasok ng building, tapos ayaw papasukin kasi nakatsinelas, mukhang, let's say, mekaniko. So, let's say, galing sa garahe, marami pang grasa. So, paglapit ng security guard na ang tanong ka agad, saan ka pupunta, sino ka, di ba? And when he himself saw that everyone's in a barong and in a suit, ayaw siyang papasukin sa loob at siya mismo parang nahiya. Kukunti ho yung utak ko. Pero pinipilit ko pa rin unawain. Kayo ba? Kung ano sinasabi nito. Ha? Kanina sa Bible siya. Ngayon, may pumasok daw na mekaniko na marumi. Kung ano sinasabi ha? Tuloy mo. But then when someone whispered to him, "Boss, building ng tatay mo to ha." Siya mismo, umiba. Di ba? Biglang, anong pakialam mo ngayon na may grasa pa ako dito at nakasando lang ako at nakatsinelas? Alam mo ba kaninong building to? Di ba? So that's a simple thing about identity. Many people think we're powerless. Kala ko I believe that we're children of the living God. So I will go back and forth addressing myself to Christians who believe in the Christian faith and to all of us who are God-fearing, God-believing, regardless kung ano ang ating religion, di ba? So regardless kung ano ang ating religion, when we believe
that we are made in His nature and in His image, when we believe that we are His ambassadors, when we believe Yun, kaya sinasabi ni Ronald Llamas na ito yung ambassador ni Jesus Christ. Pagtyagaan pa natin mga friend. that we are His children, even servant. Diba? You can ask anyone na naging executive assistant ko. Parating isang part of the first lesson yon na sinasabi ko sa kanila, and usually kasi yung nagiging executive assistant are the younger ones, no? I'm not talking about the senior ones or yung head executive assistant, yung mga nag-uumpisa, di ba? Kumbaga sa shooting na action assistant, di ba? Nakasama parate. Parati ko nililiwanag sa kanila. Uy, meron tayong deputy chief of staff. Uy, meron tayong head ng legal. May head tayo ng LEDS. Meron tayong chief of staff, di ba? So sa hierarchy, may chain of command tayo, susunod ka sa kanila. Pero, pag ako nag-utos sa'yo, you are fulfilling that duty based on my authority. Di ba? So, for example, sa mundong to, may mga bilyonaryo, may mga senador, may mga cabinet secretary, sa religious world, may mga bishop. Wala pa ho akong sense na napapasok sa utak ko sa mahaba na yung sinasabi nito. Ha. Wala pa ho akong ma-pick up eh. Napunta na siya sa mga bishop, kung saan na pumunta. Ito, Mga archbishop, may kardinal. Pero pagka sinabi ni Alan, dun sa kanyang pinaka-junior na EA, ako nagsabi nito ha, o sabihin nyo ha, hindi 9 o'clock ang meeting natin today. And not to O'clock. Eh sinabi ng chief of staff, 9 o'clock. Sinabi ng chief ng LEDS, 9:30. Sinabi ng chief ng legal, 10 o'clock. O, sino masusunod? In the normal chain of command, ang masusunod, yung pinakamataas na nagsabi. Eh, pinakamababa siya sa mga binanggit ko. Pero, tinatawid niya lang yung utos ko. So, ganun din po sa ating paniniwala na ang Diyos ay ang hari at ang Panginoon. No? He ang layo, napunta na naman siya sa Diyos, no? is King, He is Lord, He is God. So when He sends out a servant and we are that servant, it's not about titles. It's about sinusunod mo ba yung kanyang kalooban. So why did I talk and start talking about His ways and His thoughts? Okay. Because many are thinking now, gumulo ba bigla ang Pilipinas? They look at the Senate and they say, magulo ba Senate? But Ano ba sa palagay mo kay Tano? Ano ba sagot mo sa tanong mo kung magulo ba Senate? Ha? remember, dun sa nagsasabing magulo ang Senado at magulo ba ang Pilipinas, ito po yung mga naka-Amerikana at mga naka-barong at nasa loob ng mga air-condition na kwarto na 4-5 beses kumakain sa isang araw na namamahalan man sa gasolina ay kayang mag-aeroplano, kayang hindi naman yate, but you know, they have cars, they have backup, they have security, etc. Sa ordinaryong Pilipino, hindi ba gulo yung hindi ka makakain ng 3 beses sa isang araw? Hindi ba gulo yung padadala mo sa ospital at wala kang pambayad, pauwiin ka? O worse, sa takot mo sa gastos, hindi mo sasabihin sa magulang mo o sa asawa mo, sa anak mo na may sakit ka. Kasi alam mo, kahit middle class ka, you are one hospitalization away from poverty. So rather than telling yung mga kamag-anak mo na baka may cancer ako, hindi mo na lang sasabihin. Bakit? Kasi mas gusto mo pang maayos buhay nila at makakain sila, walang tumigil sa pag-aaral, kaysa sa alagaan ka. This happens again and again. Di ba? Whether you talk about farmers who cannot eat, what an irony, di ba? Sila ang farmers pero hindi sila makakain ng 3 beses sa isang araw. Di ba?
We produce a lot of things in the Philippines, but we export them. We cannot enjoy it here. They have to export it back to us, and malaki ang tubo doon. Then you look at the stock market, you look at, I'm happy that all of these big companies have billions. Ito pa siya, oh. Basta saka ko na ilalabas yung mga ebidensya, but basically ang sinasabi, nakipagsabuatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Senator Coco and Senator Tito said independent Senate kailangan na walang impluwensya ang Malacanang, etc., etc. So the rest is history, but that's my first point, no? Tinanggihan ko yon on the matter of principle, hindi ko nakuha. Fast forward 2025, nung nanalo na po sila Senator Lacson, Senator Tito, Senator Bam, Senator Kiko, etc. Kinontak ako ng isang malapit sa Pangulo, etc. At sinabi kung hindi matatanggal si Cheese, ako na lang. No, walang basbas ng Malacanang to, pero ang kausap sila Senator Tito, etc. Walang sense ang mga pinagsasabi nito. No? Ito pa siya, oh. Nung nakita ko na dumami ang mga congressman na bumabanat sa VP noong 24-25, sabi nung iba, ang dami ng galit. Sabi, hindi, naging speaker ako eh. Magaling ang strategy yung speaker. Bakit? Alam kasi nila na sa Pilipinas, we have a two-party system. Siya, oh. Diba? Sabi nung iba, multi-party. Hindi, two-party system tayo. Diba? Party on Friday, party on Saturday, election sa Monday, Tuesday, lahat kakampi na sa administrasyon. May maiiwan lang na konting oposisyon. So in a sense, two-party, administrasyon, oposisyon. Diba? Medyo unique lang ngayon kasi yung mga Pinklawan, Dilawan, kumampi, Marcos na rin. Dahil ayaw kay VP Sara. So ang nangyayari, Oh, wala na talaga to, mga friend. Parang malala na talaga. ngayon, they claim to be the opposition, but the opposition oppose. They're actually co-administering. Diba? So, Welcome to my point there. Ang galing ng ginawa nila. Kasi pagka yung congressman hindi nagsalita ng mabigat versus VP Sara, alam nilang pagpalapit na o bumango, kakampi din nila o dalawa kakampi. So ang ginawa nila, binitawan, sinusuportahan, ginalit, or whatever. No, I'm not saying hindi conviction nung iba sa Quadcom, etc. I'm point, it was a systematic attack. So that Ayan, mga systematic attack no, mga. Parang ano rin to, galit sa korupsyon, pero parang magalong din, oo. Parang magalong din ang style, no? Galit sa korupsyon, pero hindi niya pwedeng sabihin na korap si Sara Duterte, ang Duterte. Wala silang ginawa kundi sambahin ang Duterte. Oo, para bang napakalinis ng Duterte, di ba? Mga talagang mga ano to, mga friend, walang. His Excellency, pag hindi mo nalipol itong mga to, Sus Mariosep, hindi na sila, so that point of no return na kung ikaw man si VP Sara, paano mo pang kakausapin yung mga yon? Inupakan ka na ng ganon, di ba? So ganon din ang ginawa nila ngayon. So, kaya kayo parating magkausap ni Bibi Sara dahil hindi mo siya inuupakan. Ha? Ayun. Senado. Pag upo ko, tumitingin din sila kasi katulad, alam niyo naman si 14, di ba? Si 14, ilan meetings nag-attend siya, nagkikwento, nagmasama na ng sitwasyon. Etong si Senator Lacson, kung ano ang ginagawa. Tapos nung nagbilangan na, kumampi doon, siya din eventually kumausap sa ibang kasama na bumaliktad, si 14. So ang point ko, anong ginawa nila? Imbis na dumami tayo by them going to us, nung nag-meeting sila, take turns tayo lahat umupak. Kaya alam ko sa grupo nila ang pinakamatalino, si Lito Lapid. Kasi si Lito, parang kasama nyo na ako. Ito, parang gagawang putang ina, no? Si Lito Lapid daw ang pinakamatalino. I-committee de silensyo yun. Gaano kabaliw to, no, mga friend? Ay, oo.
pwede niyang mapuri si Lito Lapid. Kasi nga, binibigyan nga pala yung kapatid niya, si Pia Cayetano, ng kalamay. At sabi nga, mahal daw niya yung kapatid nito. Diba? Anak ng puta, kawawa. Pero wag niyo nang asahan, umupak pa ako. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. We're here together, this is politics. Pero wag na tayong gumawa ng invento tungkol sa kasama natin. Oh. Pero sila, nag-take turn sila. O, liberal, kayo naman. O, Rafi, Tulfo, ikaw naman. O, But makikita mo yung diferensya nila eh. Sabi ni... Yung diferensya mo, hindi mo nakikita. Wala to. Sakit na ulo. Punta tayo dito kay Drilon, no? Winarningan, nababagsak daw ang gobyerno pag nagkamali itong impeachment na to. Pakinggan nyo. What do you feel might be the greatest risk for the country today? Would it be a failed impeachment process, a prolonged constitutional fight within the Senate, or the failure to, or like a legislative paralysis at a time when Filipinos are demanding economic relief? To me, the greatest risk is the failure of the impeachment process. And I base that assessment on political history. Recall that EDSA 2 happened because the majority during the impeachment of President Estrada voted to prevent the opening of the second envelope. That prompted an instability which resulted in the Alam ko yan, Drilon eh. Konti lang naman ang lamang nung nung majority doon, yung bumoto na hindi ma-open yung brown envelope. Konti lang yun. Tsaka walang kabagay-bagay, di ba? Pero yun nga, yun lang. Kinikwento ko na rin yun, di ba, mga friend? Yung pagka-open lang ng brown. Doon na-open. Nasipa na. Hindi pumayag yung minority, nag-walk out. Sa karsada na nilalaban. And the rest is history. Napasipa si Erap. Pero ito, iba yung Quezayat eh. Iba eh. Hindi naman to presidente eh. Spare tire nga to eh. Kung bakit napakadaming seremonyas pa rito bago matanggal to. Putang na. Daming pera kasi. means of government. That is what we have to look out for. That is what our senators should be conscious about. I hate lecturing on them, but you asked me the question and I'm citing only the history from my experience, what has happened in the past in our political history. That is why it is critical that we stabilize, and Senator Wynn is conscious of this. He will have to stabilize the Senate for the sake of the stability of our system. That is a responsibility that he bears today in this peculiar period of our history. Senator, you were Senate President during the period when the Senate first sat as an impeachment court during the Estrada proceedings. What lessons from that experience might be useful today? Are there mistakes committed by political leaders during the Estrada impeachment that today's senators should avoid? My recollection, and I think this is what Sa aking recollection naman, baka kaya nagalit yung mga senador na nag-walkout. Kasi si Tessie Ureta Aquino, nung nanalo nga yung not to open the brown envelope, nagsasayaw na ganun, parang na-insulto yata yung mga senador. Kaya nag-walkout. Parang yun ang tingin ko doon, kung hindi nagsasayaw si Tessie Aquino, baka hindi lumabas yung mga senador. Parang nainis diba? Tuloy, senador. now by history, the people would not stand for hiding the truth. In an impeachment trial, the public would like to know the truth, and attempts to hide the truth will not be accepted by our people, especially Maliwanag sinabi ni Drilon Hiding the truth will not be accepted by our people. So,
taong bayan ang magdidesisyon dito. Pero dalawa yan mga boss ha. Pag nakumbik si Sayad, magwawala yung mga kulto ni Digong. Ganun yan. Pero walang magagawa yan eh. Kakapraso lang yun eh. Ang mabigat, pag na-acquit ito si Sayad, marami ho ito. Marami hong nakabantay. Mga religious group, nakabantay ho talaga sila sa mangyayaring sarswela. Kasi imposible ho talaga ito, hindi makumbik. 4 ho yung articles of impeachment. Isa lang doon ang lumusot. Sibak na to. Kaya talagang hindi ho katanggap-tanggap sa mga mamayang Pilipino. Lalong-lalo na itong survey. Ngayon lang yata tumama ito survey. Halos 80% gustong malaman, gustong matuloy itong impeachment ni Sayad. Oo. Maski pa siya, mangunguna sa survey sa pagka-presidente. Pero doon mo dadalhin eh. Doon lang ako naniniwala, doon sa survey nila na halos 80% gusto matuloy itong impeachment ni Sayad. Oo. Tuloy. In the age of social media, when communication is so fast, people will immediately form their opinions on the basis of what they see. Before our leaders could shape public opinion is already. Kaya may hirapan talaga itong mga kampo ni Digong para i-acquit ito. Napakalinaw ho talaga eh. Sa totoo lang eh. Yun lang, kumuha ka ng assassin. Magmumura ka ng mumura. Dapat ka pa bang manatili sa pwesto kung hindi ka gago? Tapos i-acquit nyo. Paano i-acquit yun? Siyabi. Tapos yung unexplained wealth na anliwaliwanag. Paano naman yun? Gulo ito. Talagang halos wala na nga eh. Ito lang mga abugago nito. Gagaling-galingan sila. Parang kagaya rin yung kay Digong doon. Hindi na naman daw pupunta sa may balita. Hindi na naman niya sisiputin yung hearing na naman ng ICC. Para yung sisipot niya wala naman siyang lusot, di ba? Ang antayin na lang natin talaga nito yung pagdakip kay Bongo. Bongo, wala kang kasalanan, di ba? Sa Diyos at sa tao, wala kang kasalanan. Di ka magtatago, Really shaped because of the speed of communication in the era of social media. Kaya po mag-ingat tayo because sa aking tingin, pag itinago natin ang katotohanan, when the people will notice that there is an attempt to hide the truth, especially for personal and political ends, I cannot predict what the people will do. All I can say is that there was a very parallel example in the issue of the second envelope during the impeachment of Estrada, and we all know what happened. Still eating your taco. And we all know what happened. Yung second envelope, Secretary Senator Drilon, napaka-nipis nun kumpara sa mga kasalanan nitong si Sayad ngayon. Kaya nga, di ba, nung nanalo yung not to open, nagwawala tao, lumabas yung mukha ni Estrada. Sige ka, pinapayagan ko ng buksan niya yung second envelope na yan. Wala naman palang laman. Kaya si Estrada wala bumababa naman para lang pwede niyang itigas kasi panalo yung not to open yung majority nanalo lumabas na yung mga minority na talo, dinala na sa karsada. And the rest is history. Naupo si Gloria Macapagal Arroyo, 9 na taon ubos. That means, so people will not stand for hiding the truth, but what about switching sides before the impeachment or during the impeachment? Would people be able to tell if you are switching sides for your personal political gains or your personal affiliations rather than for principle? As I said at the start, I do not discount a power grab against.
again, for the next several months, when the impeachment trial would be in full swing. And the power grab is dictated by the desire to control the Senate during the impeachment trial and in 2028, because these are critical institutions in our system and for our 2028 election to choose our new leader. Senator, how much authority does a Senate president actually have over the pace and schedule and management of an impeachment court, especially if Senator Escudero, who used to be Senate president and formed the impeachment court, would be the presiding judge? Well, I have high hopes on Senator Escudero that he will be impartial, that he will be conscious of the need to make the people believe in the process of impeachment. Alam po niya yan na pag hindi, ang tingin ng tao ay mayroon tayong kinikilingan, hindi po natin alam kung ano ang kasunod. But having said that, Senator Drilon, alam naman na ng tao na si Escudero Sara Duterte yan. Oh. Kaya nga, di ba yun yung nagka-leche-leche sa Portweet? Oh. Ay, apo. Bali siya sabi ni Drilon, tao, pag nakita ka ng tao na ginago na ng Senado nito, ang nakailang desisyon, di ba? Magkakagulo ka. Tingnan natin, di ba? Ngayon ang mga preno, si Digong, sabi, Digong, iisnabin ikalawang ICC status conference hearing. Hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikalawang status conference ng kanyang kaso sa International Criminal Court sa Hunyo 23 sa The Hague, Netherlands. Yun sabi. Ito lang hindi man dadalo to Parang nga rin si Sayad to Paano siya dadalo Wala nga kapanapanalo yung kaso na yan. Paano pa ulit? Ewan. Puro mga yung sakit daw, ganito. Yun ang ano niyan paano gusto naman nung mga abogado niya na patignan kung fit to stand trial, mga ganito, psychiatrist, kung ano. Ewan mo, ganun naman At least, siguro nararamdaman itong gagong Digong na to na gaano kahalaga ang buhay ng isang tao. Lalo-lalo na sa kanya. Wala nang kwenta buhay nito Criminal nga itong hype na to sa dami ng pinapatay nito Crimes against humanity. Pero, pinipreserve pa rin siya, binibigyan pa rin siya ng due process na sinasabi na hindi niya binigay doon sa mga inutos niyang mga libo-libong pinapatay nitong walang yan to. Di ba? Yan. Tsaka yun nga, sinasabi ko. Pag ito nakalusot, kaya malamang mamamatay na to doon. Kung ano lang sinasabi ng abogado parang kagaya rin itong mga abogado ni Sayad. Kung ano lang din sinasabi. Sabi nga ni Reneco, yung sagot nila dito sa pre-trial na to, parang latang walang laman. Ganun. Wala ito mga to. Pero kulang sa diin. No? Kulang sa diin. Dapat si Senator Trillanes manawagan na raw tayo kay Rimulya, sa ombudsman. Bakit yung kanyang sinampang kaso kay Pulong tsaka kay Bongo hanggang ngayon hindi umaandar, katagal-tagal ng sinampayan. Diba? Tamang duda si si Senator Trillanes dito sa dalawang magkapatid nito. Katagal niya na sinampa sa ombudsman ayaw gumalaw. No? Ewan. Magkulab na tayo mga friend. Shout out Jociano. Karox, paano nila nasisikmura na ipagtanggol ang magnanakaw? Kapal ng muka, pera-pera lang talaga. Ewan ko sa mga abogado na to. Elizabeth Iscario, good evening Sir Rox. Siyempre, aamin ba yan si attorney ni Sarang Buang na maraming ginawang kasamaan yan?
sayang yung ibinabayad dyan sa kanya. Kung ebidensya lang, sobrang dami ng ebidensya nito. Na kahit nasa elementary pa ang isang tao, makikita mo ang linaw ng mga kasalanan ng buwang na Sara na yan. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa, Elizabeth. Para nga sa akin, tanga na lang ang naniniwala dito sa putang nan to eh. Mary Lebron, shout out. Good evening, Mary Lebron. David Allen Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Siyempre po naman, lahat naman ng lawyer ay ganun ang paniniwala na kaya nilang maipanalo ang mga kasong hawak nila kahit na alam naman nila walang kapanapanalo. Ito, tignan natin yung Maguindanao Massacre. Lawyer na si Secret Fortune, kahit nakarumal-dumal na ang krimen na ginawa ng kliyente niya, ay ipinagtatanggol pa din dahil sa laki ng ibinabayad sa kanya. Totoo yun, David. Ganyan nga yung mga putang na abogado eh, no? Ba't nakakaintindi kaya na naniniwala kaya sa Diyos itong mga... Siyempre, alam mo na... Ay, naku. Ewan. Shout out, Michelle Edwin Mike. Shout out, my friend, ha. Nilo Fernandez, shout out. Sa totoo lang, Karos, nakakapag-alala na ang kinikilos ni Caldero, baka manakit na yan. Hindi na normal ang kinikilos niyan. Nasisiraan na siya ng bait, nakakatakot. Totoo yan, friend. Yun nga sinasabi ko eh. Dapat, naku. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors. Hoy, Pulong, Dutae, ang galing mong hayop ka. Sa totoo lang, lahat ng katarantaduang ito ay nangyari sa panahon ng tatay mong demonyo. Ikaw na hayop ka. 51 billion napunta sa'yo, walang paliwanag. Tapos sasabihin mo, pinupolitika kayo. Ulul, sinong lolokohin mo? Galit si Librado Ludovico. Kay Pulong, iyot man, ha? Librado Ludovico, ikaw naman Caldero Kawatano, huwag na tayong maglokohan. Ulul, we are not born yesterday. Yung mga didishit na didilis pwede mong magoyo, pero kami dito sa Rocky Warriors, never maniniwala sa'yo. Gago, tarantado, anak ng pating ng mga Chinador. Pwe, leching hinduropot, tamaan sana kayo ng kidlat. Galit si Librado. Maria Francesca, shout out. Napolis issue pa lang, nangyayari na. Nestor Carmen, shout out. Tiwala lang po, makukonvict yan si Sayad Lustay. Sana nga, Nestor. Nestor ulit, oh. At hindi rin yan mananalo sa pagka-presidente. Uy, huwag kang kasi siguro. Pag ano nga ito, putang ina eh. Basta ito yung sabi ko, Nestor. Pag ito nakatakbo ng presidente, inutil itong gobyerno ni Bongbong. Yun lang yun. Oo, naging inutil itong gobyerno na to. Bali itong gobyerno na ito, ang sinunod, yung Duterte, hindi si Marcos. Ganun lang yun. Oo. Ang tala nung panahon ni Digong, putang ina, maski walang kasalanan, naipakukulong nung gago eh. Di ba si Laila de Lima, ilang taong pinakulong ng putang ina, gumamit lang ng testigo, puro pa preso. Oh, di ba? Tapos eto, putang ina, katakot-takot ang kaso nitong puta si Inday Sayad. Dapat ito, makumbik na to, tapos makulong pa to eh. Sa dami ng kahayupang ginawa nito sa Pilipinas. Oo. Oh. Chupista Bunao. Good evening po kuya at sa mga ka-warriors. Bati na nga lang po ako ng good night na po kuya at sa mga ka-warriors. Rodelia Alpilor. Hello po, Sir Rox. Malala na talaga ang mga abogado ni Inday Sayad. Diwa ata mga baligtad ang mga mata, lalo na utak nilang bulok. Hi, Sir Rox. Kaka-stress talaga kung pwede nga lang tayong taong bayan ang umatake sa buwang na yan kasi po, kita na po natin ng mga kasalanan. Bakit, sir? Tanong lang po. Pikon na po talaga. Pikon na po talaga ako sa lustay na yan. Lord, tulungan mo po ang aming inang bayan. Ingat po, Fred Ross, and God bless. God bless, Rodelia, ha? Oscar Asoro, shout out. Inang abogado, kita mo na ang ebidensya, sabihin mo pa walang katotohanan, bulag ba? Kayo ulul, dapat kasama ka sa kaso, involved ka dahil isa ka sa mga magnanakaw.
Kaya nga, ewan ko na to, dapat nga hindi payagan tong gagon to dahil kaso, asang kaso. Kakaduda talaga tong Rimulya sa totoo lang. 3JCO po, Xerox, simple lang naman yan. Kung talagang feeling nila na panalo si Sara, dapat tahimik lang sila. Ngingisi na lang sila na para bang sinasabing, sige, mag-trial kayo. Diyan hanggang gusto nyo. Matibay na sa bakal ang mga ebidensya namin. Ganon, Xerox. Kaso, eto na nga. At ayon sa aking poging sentry, may binabalak na namang gulo o attempt para di matuloy ang trial sa July. Bakit ganon? Yun lang talaga Pag-asa nila, guluhin na talaga Iisa lang ibig sabihin na tunay na may tulog sila kung ang mga ebidensya ang pagbabasihan. Kung ebidensya ang pagbabasihan, tulog na, hindi lang may tulog. Sabihin lang natin marami silang kakampi sa Senado, di rin sila panatag dyan kasi bumaliktad na ang kakampi nila liban Laki Kimo, Marcolecta, Caldero, Amy at ang best actress of all at bitter na si Miss Pia Kawatano. Yun nga. PJ Shop ulit Xerox. At kung sakaling makulong pa si Marcolecta at Kimo, lalo nang may tulog si Sara sa Senado. Pero lahat ito ay nakabitin pa siyang binabantayan ni Sara na hindi pa siya siguradong panalo. Di ba ayaw ni Sara umapir sa Kongreso noong iimbestigahan siya? Sa Senado na lang daw siya maapir noon. Kasi noon, solid pa ang DDS senator. Ngayon, di matimpla ni Sara lagay ng mga DDS senator. Kalmado yan. Sure bull yan, tingnan mo. Baka nga yan, sabi nga ni Ronald Llamas baka yung majority na yan, hindi pa siya nakakasiguro dyan sa tatlo may binabantay ni Secretary Ronald Llamas dyan sa majority na yan. Maski ako, tamang duda pa ako dyan sa majority ni Win Gatchal yan. 3J Shop ulit Xerox, yan tungkol kay Pulong Duterte, huwag kang mawala ng pag-asa. Tiyempo lang ang iniintay. Di agad makakilos ang gobyerno kasi malakas ang kalaban. Kung si Gong Dingae, napakulong si Pulong pa kaya. Tiyempo lang ang kailangan. Higit sa lahat, si Lord ang gagawa ng paraan. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Praise the Lord, my friend. Whiskey, shout out. George Strigan look alike. Si Aton. Sino? Si Ponga? Oo naman, Whiskey. George Strigan ba? Parang ganun nga, Whiskey. Mukha ni George Strigan pag umiire. Shirley J. Zero. Hinahampas ka nga ng laptop ng amo mo, walang katiwalian, talaga. Dapat nga kasama ka ng kasuhan dahil doon sa 125 million, 24 hours lang o hinaldas ninyo. Kapal nyo, darating din ang araw, mananagot din kayo sa mga kawalangyaan ninyo. God works in a mysterious way. Totoo yan, Shirley. Edu Nakamura, shout out. Attorney Poa, Attorney Kropek, takot yan, baka mahampas na naman ng laptop. Hindi raw totoo. Shirley Jaser, wala yan si Bongo. Kulang din yan sa ICC. Tinuturo yan ni Garma. Yung video na yan, na sinabi niya na may mga reward, Karo, nasa ICC. Tanggi pa more, Tol, shout out. Good AM, Tol, sa lahat ng subscriber. Happy Father's Day to all in advance, Friends, Shermin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara, Analisa Apolinar. Christian Sen, shout out sa inyo mga friend, Sabi ni Tia Delio. Impong ba siyang Team Tia Delio po? Muli po ay bumabati ng magandang buhay sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sir Rox, talagang walang kamatayang Sara Topak, the greatest halimaw alive. Ang topic
po ulit today. Ay, naku po, Sir Rox. Kailan po ba talaga matatapos yan? Sobra na pong nakakabwisit na puro na lang po topak-topak, sayad-sayad. Kailan po ba yan masisilya elektrika? Naku. At nang tayo naman pong lahat makalanghap naman po ng sari-sariwang hangin. Hanggat yan po di nasisintensya ng malupit-lupit. Ay, nako, Sir Rox, wala pong magiging katahimikan ng bansang Pilipinas. Kailangan na po matapos yung buwisit-buwisit na hearing na yan. Yung mga pesting yawang tagapagtanggol ng kalawakan, nako, Sir Rox, aminin po nila o sa hindi. Kaya po ganyan din katatapang ang mga apog niyan at mga di po marurunong mahiya. Yung mga yan, ikaw ba naman po, Sir Rox, tapala ng mali-maletang kwarta? O yun nga. Ano po sila, bali? Di pa po nasisira at sabog po ang kanilang mga pula para po sila tumanggi sa kwarta na maging bato pa. Ano sila, bali? O di ba, Sir Rox? Kaya tayo po nananawagan sa mga sentensyador na kagalang-galang daw para nyo ng awa, tapusin nyo na po sana sobra pong bigat at pinapasang krus ng bawat kababayan po natin nang dahil po dito sa isang halimaw na to na sobra na po talagang kasuka-suka po pag yan po nakalusot sa ubod ng bibigat na akusasyon at pagiging kawatan, naku po mga honorables. Kung wala rin po kayong silbi lahat ng nakaupo dyan, ano pa po ba iniintay ninyo? Demolish na po dapat sa Senado at nang makatipid-tipid naman po tayo sa milyong-milyong bawat session. Tapos puro buta at mga walang katorya-toryang report lang ang napapalaad sa inyo taong bayan. Naku mga pinutukan kayo ng lintik. Ilan na po bang galon ng lusatan ang dapat pa po naming laklakin at ubusin para kami makahinga-hinga naman po na maluwag-luwag. Nako, ewan ko sa inyo. Sa mga buwisit kayo, puro lang kayo mga leche, mga yawap, kinam. Mahintulot niya Delia. J Soap ulit po. Sir Rox, ako panawagan sa mga DDS. Alam namin nating nanonood din sila dito sa vlog mo. Pero hindi sila pwede mag-comment kasi hindi mo mabasa kasi sabi ko naman, wala akong panahon pumatol sa tanga. Ito ang panawagan ko sa kanila. Maawa kayo sa sarili nyo. Kung mga DDS kayo, okay lang. Walang problema. Pero kapag ang mental health ninyo ay affected, maawa kayo sa sarili ninyo. Kasi hindi ko sino-sino na lang niloloko nyo sa fake news nyo. Ang sarili nyo ang niloloko nyo hanggang dumating sa panahon na talagang hindi na kayo makaunawa ng totoo sa fake. Isipin nyo rin ang mga pamilya nyo. Sige, maging DDS kayo hanggang gusto niyo, pero sana hanggang doon na lang kasi hindi naman kayo papansinin ni Sarah kung mabuwang na kayo ng tuluyan. Diba? Tatawanan pa sila niyan dahil DJ Sopalit sa Rox. Tignan mo si Caldero, DDS siya, pati mga si Pia Cayetano, Cayetano, dating may bleeding pa umasta sa Senado, simula nung nag-stage sila ng barilan sa Senado, nawindang na rin ang isip. Akalain mong sabihin niya si Senator Hontiveros na hindi daw siya pinasasalamatan niya. Naku, baliw na nga malaking pera yan para bumigay ang mga putang ina mo Kung si Joel Villanueva at si Quezon de Bola buong pusong kumawala sa kampo ni Caldero, pwede pa silang magbago. Pero pag talagang pinanindigan mo ang pagiging DDS ng isang tao, mawawalan talaga siya ng sense of wisdom, walang discernment, hindi makaintindi ng tama sa mali. Hindi naman como umalis si Villanueva at Quezon de Bola sa poder ni Caldero, umurong na rin ang kanilang mga kaso. Maaring may deal under the table. Who knows, di ba? Tignan mo si Amy, si Kimo.
Itong dalawang ito, marunong ba silang umunawa ng tama? Force majeure. Force majeure nga, di maintindihan ni Kimo. Si Amy naman, hindi rin maunawaan ng blood is thicker than water. Wala sa kanila yun kasi mga DDS nga sila. Mga tanga nga yun. Gago. Ha? Marilo Pabianak, shout out. Pastor John Lagon, my friend, shout out ah. Magpataba ka ulit, friend. Pastor, ano ba? Prutas-prutas lang tayo ha. Marilo Pabian. Happy weekend po tayo sa mga ka-warriors. Basta po huwag tayong mag-alinlangan sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi niya kahayaan na mapahamak ang bansang Pilipinas sa kamay ng kadiliman. Sana nga, sana nga. Eddie Luna, shout out. Hi, hello Karox. Magandang araw muli sa inyo dyan sa Karox. Parang sadyang sayang lang ayata ang pagkakatalaga ni Gatchalian sa Senado. Parang takot itong si Gatchalian magsalita simula nang maupo bilang SP, puro malabnaw kung sumagot. Isa pa, dapat hindi traidor ang ginawang presiding officer. Sana si Kiko na lang ang ginawang presiding officer. Wala talaga Karox ang ating inaasahan na makonvict si Sayad. Salamat. Wala, hindi. Tsaka bakit ganun? Ewan ko. Wala talaga. Eddie Luna. Walang nga talaga itong si Ponga na mukhang daga. Mukhang daga nga, no? Umitim lang to si Ponga. Mukhang talagang dagan-daga na mukha niya itong hype natin. Anong sasabihin niya na walang korupsyon ang nangyayari sa ginawa ni Sayad? Tambak ang articles of impeachment. Lahat ng yan, walang maisasagot na tama ang defense ni Sayad. Talagang napakahigpit ang imbestiga ng Kongreso. Talagang inisa-isa yan. Gago na po nga ito. Abogadong pulpul. Sana. Salamat ulit sa iyo, Karok. Sabi. Eddie Luna ulit. Oh. Lahat na sumapi sa mga Duterte, mga siraulo, tanga, at mga walang kwentong tao. Dapat mga yan, iniiwanan ng kanilang mga kaluluwa, puro mga siraulo, mana sa kanilang iniidulo. Salamat ulit sa iyo, Xerox. Eddie Luna ulit. Ang SP ngayon sa Senado ng Pilipinas, malabnaw magdesisyon at mukhang takot. Baka puro lang paikot lang ang mga desisyon ni Gatchalian habang tumatagal. Salamat, Karox. Shout out, Brother Elias Isjo. Eman Escalona, anak. Dolor Garcia. Penay Bingson. Mission accomplished, mga friend, ha? Hanggang bukas ulit, ha? Wala. Excellency. May 2 taon ka pa para linisin itong basura na to. Putang na, puro basura to. Mga Duterte na to. Naku, Diyos ko. God bless. Good night.